Nagre-reklamo na raw si Ian Sanggalang sa Magnolia Hotshots at sa bagong coach ngayon na si L.A. Tenorio tungkol sa kanyang playing time. Balak nga raw i-offer ng Magnolia Hotshots si Sanggalang upang makuha ang former player din ng Ginebra na hanggang ngayon hindi pa bumabalik sa kanila. Dagdag pa rito, pumayag naman daw magkabilang kampo. Ang problema nga lang, kailangan pa ng isang independent team na involved or yung tinatawag nilang 3-team trade para mangyari na talaga. Bago natin pag-usapan kung sino ang player na yan, si Ian ay naglalaro ng 26 minutes playing time under sa bago nilang coach dahil nga yan sa dagdag na playing time para kay James Laput. Si Laput kasi mas matangkad at gusto ni LA na mas mahasa si Laput sa paint. Kumbaga, nasasayangan si LA sa 6'9 na to kung hindi gagamitin. Sa panahon ngayon, sobrang in-demand na ng mga big man at kadalasan sa mga nakikita natin mga dominant pero undersized. Hanggang pang 4 lang. Halos wala na talagang pumapasok ngayon sa PBA ng mga kagaya ni Asi Taulaba or ni Junmar o yung mga Eric Meng type or Danny Siegel. Kung meron man, yun nga, mga nasa 6'4", 6'5 na lang. Tira-tira na lang kasi minsan ng mga pumapasok sa PBA tapos yung iba dyan pinagpapasa-pasahan na lang. Kung meron naman kayong 6'9 na pwedeng hasain, si Laput ay nakitaan ng potensyal ni LA. Magandang bagay din kay Laput yung meron na siyang exposure para talaga makapag-build siya ng confidence. Si Ian, 6'7", may depensa na may power play at hook shots. Mas veterano at sanay na sa mas mabibigat na salpukan. Napansin lang din ng coaching staff ang pagbaba ng average points niya. From 19 points bumaba na yan sa 13 points, 6 rebounds, 2 assists. Ang tanong, sino naman ang player na magiging kapalitan daw umano ni Ian? Si Jamie Malonzo tinutukoy natin kahit ayaw ni Boss Al, pero dahil gusto ni LA pwede naman siyang pagbigyan. Yun nga ay kung uuwi si Malonzo para sa PBA. Una na niyang sinabi na hindi raw muna siya babalik dahil meron siyang ibang liga na balak pasukan. Wala pa rin kasiguraduhan kung kailan siya babalik. At para sa Magnolia naman, pag-isipan muna nila to. Sa palagay ko kapag nagkatotoo, panalong-panalong Ginebra nito. Meron na po silang Kemar Carino na approve agad kapalit si Ben Adamos. Kapag napunta pa sa kanila si Ian, pwede na magretiro si Japet nito. Ang tanong na lang dyan ay kung sino naman ang pwedeng maging pamagitan sa trade deal na to. Hindi pa natin alam kasi umuugong pa lang to at ginagawa pa lang ang trade sa likod para ma-finalize. At Ginebra lang naman din ang ating pinag-uusapan, isalin na natin itong pag-trade ng Terra Firma kay Kemar Carino. Walang kaano-ano'y diretsyo na. Sabi pa nga ng iba, binibit-bit pa lang patungo sa opisina ng trade papers, aprobado na agad. Hindi naman daw kasi masyadong naka-hot seat ang bawat players. Kumbaga, hindi star players ang involved. Si Kemar Carino dati na nakapaglaro sa B-League yan, may shooting din siya kapag nakampante at masipag. Mabagal pero ginagamit niya ng tama ang kanyang vitals. Medyo may lackings lang si Carino sa depensahan. Payat kasi siya, hindi malalakas sa mga binti. Kaya sa mga big man na gaya niya, bumabawi yan sa good shooting gaya ng playing style ni KD. Si Ben Adamos, na hinawakan nila pero yun naman pala hindi gagamitin at itatapon. Magandang bagay na mapunta siyang Terra Firma para magkaroon naman siya ng playing time doon kasi siya na nga ang bagong big man na aasahan habang si Kemar Carino ang mawawalan kasi may kipag-agawan pa siya sa playing time, especially yung kasama niya sa floor na si Troy Rosario, tapos meron pang Isaac Go, may Japet Aguilar. Paano pa siya may kipag-agawan? Baka mabangko pa siya dyan. Sayang lang, hindi mahasa isang player kung walang sapat na playing time at baka mag-e-end up lang din sa another trade. Sa palagay niyo mga kois, ang diretso approve ng PBA sa Carino to Adamos trade ay magkakaroon ba ng malaking impact sa front court ng Ginebra?